reading mo, Gemini. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. Dito sa channel reading, kayo nang baalang magpalit-palit ang situation nyo sa reading ko. At about to magde-deck, the Emperor. I feel like yung energy mo, nasisense ko na may mga bagay ka dito na kinokontrol sa nararamdaman mo, sa isipan mo, sa mga ginagawa mo, or dun sa mga sitwasyon na dumarating sa'yo. Ang mensahe ng card mo, you need to listen to your inner self kung ano yung mga bagay na binibigay sa yung bagong idea ng gabay mo. Kasi minsan yung intuition natin, nagbibigay ng sign yan kung ano yung makakabuti para sa atin. Some of you may mga tinatago o yung sinisikreto ka na gusto mo na ikaw lang yung makaalam at ayaw mong sabihin sa iba. May mga binibigay sa'yo na opportunity or option, pero naguguluhan ka pa kung ano yung pipiliin mo doon. Nakikita ko na may mga minamanifest ka dito na gusto mo. Some of you may travel na parating. May mga pinagdarasal ka or gusto mo munang mapag-isa at isipin ko ano yung mga bagay na pwede mo pang magawa sa mga dumarating sa buhay mo ngayon. You're thinking to invest, pwede sa financial situation or effort, time sa buhay mo or sa isang sitwasyon na dumarating sa iyo. Sa mga nakikita ko na nagiging maganda yung pasok ng business, ng income, ng pinagkakakitaan mo. Nakikita ko na andun yung pagmamahal eh. Pagmamahal na pinupunuan mo or binibigay mo. Some of you, andun yung pagmamahal ng tao na alam mo, binibigay mo rin kung ano yung pagmamahal na kaya mo doon. Unti-unti nagiging okay lahat. And andun din yung passion. Some of you, pwedeng someone to sa buhay mo na gustong ipakita yung kanyang affection towards you. May mga binabalikan ka na nangyari sa buhay mo sa nakaraan na very memorable. Kumbaga, hindi mo makalimutan. May mga masaya, may mga malulungkot din, pero alam mong makalaki yung naiambag na sa buhay mo. Clarify natin the High Priestess. Wheel of Fortune, Two of Pentacles. Nakikita ko na may mga bagay ka dito na pinagdesisyonan. Naguguluhan ka pa. And you're trying to balance yung mga dumarating sa'yo ngayon. Kasi gusto mo yung peace of mind. Clarify natin the World. Two of Cups and the Devil. May mga gusto ka dito na baguhin pagdating dito sa pagmamahal na to. Pwedeng gusto mong punuan or ibigay. Clarify natin Queen of Pentacles. Ace of Cups and Three of Pentacles. Nakikita ko na merong darating dito na pwedeng bagong relationship o romance na uumpisahan mo or aayusin. And mag-i-invest ka ng time, effort dito.
Clarify natin ang Queen of Wands. The Devil and Page of Swords. May pinag-aaralan ka ngayon o inaalam na pwedeng makatulong ngayon sa iyong passion. And you feel connected dun sa mga nangyari sa buhay mo sa past, pwedeng sa situation or tao na nararamdaman mo andun yung obsession and addiction. Some of you pwedeng someone sa buhay mo na ini-spy ka or binabantayan yung bawat kilos mo. And andun yung obsession Hindi kanya makalimutan at gusto niya na makuha yung attention mo. Clarify natin ang Seven of Cups. Three of Cups and the Star. Meron ka dito na iniisip na pinagdarasal mo palagi or umaasa ka pa rin na magkaayos. Pero pinag-iisipan mong mabuti kasi nahihirapan kang magdesisyon. Clarify natin ang Four of Swords. King of Cups and Seven of Wands. Sobrang mahal ka niya. Gagawin niya lahat ng makakaya niya para ipaglaban kung ano yung nararamdaman niya towards you. Some of you nagkaroon dito ng no communication, pero andun pa rin yung pagmamahal Minamanifest mo pa rin na magkaayos, na maging okay. And gagawin mo naman yung makakaya mo na may ayos kung ano yung sa tingin mo tama para sa'yo. Clarify natin ang Two of Cups. Ten of Wands and Eight of Swords. Alam mong napakalaki ng responsibilidad na nakaatang sa'yo. And some of you, nakikita ko na nahirapan kang kumawala dun sa sitwasyon na to. Nagkaroon man ng end doon sa situation na yun kasi napagod ka na. You're trying to remove yourself. Clarify natin the Hermit, the Emperor, and Six of Pentacles. You want to share kung ano yung makakaya mo pa. Magbigay ng panahon at yung alam mo sa sarili mo na kaya mong matugunan doon. Kasi may mga hindi ka pa mapakawalan ng memories. Marami kayong pinagsamahan. Kaya nahihirapan ka. But I think andun yung nararamdaman mo na restriction dun sa sitwasyon na yun. Alamin natin ano mensahe ng yung gabay. Joy. Joy is the highest energy of all. It's a magical sense that everything is possible. Joy springs from appreciating the gifts within each moment. Joy always you to attract and create your present and future moments at their highest possible levels. Ang mensahe ng yung gabay na yung kasiyahan, yan yung palagi nagbibigay sa atin ng pakiramdam na kakaiba. Yung alam mong magagawa mo lahat dahil yun yung gusto mo. Masaya ka dun sa nakukuha or nararamdaman mo. And magdasal ka lang palagi kung ano yung mga bagay na gusto mo pang ma-attract sa buhay mo. Gawin mo lang yung best mo dun sa mga binibigay sa'yo at dumarating sa buhay mo. Magdasal ka lang palagi at gawin mo yung makakaya mo. Dahil andyan lang yung gabay mo, ang Diyos Ama at ang universe to help you and guide you sa mga plano mo, sa mga gusto mo pang maabot sa buhay. At itong yung reading, Gemini, kung nakaresonate ka, kindly comment down below. Thank you for watching.